Eto ho mga kababayan. Hoy, DJ Rick ha, napaka-special mo sa akin ha. Ayan, siningit ko tong ano mo, dapat dulo to eh. Oh, sabi ni Senator Tito Soto, papansin lang daw po si Anjo Iliana mga kababayan. Kasi bumabanat si Anjo nung mga nakaraang araw. 'Di ba? Siguro may 2 araw na o may 3 araw na. Kesyo personal na nga din po yung banat. Sabi, gusto mo Tito Sen, ilabas ko yung kabit mo nung 2013, yung ganong katagal na. Nagkasabay pa kayo ni Bossing Vic, etc., etc. Ngayon no, mga kababayan, syempre ho, ang daming supporter ng TBJ. No? Kung pag-uusapan po showbiz, mga kababayan, ang dami pong supporter ng TBJ. Oo, nandiyan yung talagang simula bata pa, pinapanood na sila. Tapos hanggang sa umabot nga itong kasuhan sa tape, dumami naman po ang supporter ng mga TBJ. Sa mga vloggers naman po, mga kababayan, hanggang doon sa syempre, ito naman po, mababait, maayos na tao, yung TBJ. Nakikisalamuha sila doon sa mga tao at nakikisalamuha sila doon sa mga vloggers. Lalo silang nakikilala. Ay, ganito pala si Tito Sen. Ay, ganito pala si Boss Vic. Ay, ganito pala si Joey De Leon. Di ba? Ngayon, syempre bumabanat ng parang parang pambakla ho yung mga ganung banat kasi mga kababayan. Yung tipo bang mga napapanood natin na, eto si Kimberlu, sasabihin ko na yung ano mo, gusto mo sabihin ko, yung kabit mo, etc. Yung tipong walang pangalan ho. Mga bossing, ano ba tawag doon? Yung mga blind item na ganun. Gusto mo, Tito Sen, ganito, sabihin ko na, ayaw mong huminto. Ayaw mong pahintuin. Yung mga vloggers na binabayaran mo, yun yung sabi ni Anjo. Ako, eto, kinokontent ko si Tito Sen at si Anjo Iliana, mga kababayan. Bakit? Mataas ang views dito eh. O, di ba? O, ang taas ng revenue nito sa YouTube, mga kababayan. Ngayon, nakikita natin, 537 tayong nanonood. Pero mamaya, kapag yung replay na yan, tataas lalo yan. Yun yung mismong topic ngayon eh. O, di ba? Pero, hindi pwedeng sabihin ni Anjo Iliana na binayaran ako ni Tito Sen. O, hindi pwede. Kasi po, syempre, yung mga supporter at yung mga nakasama po ng TBJ, mga kababayan, na alam nila kung ano ang totoong ugali nitong mga to ng TBJ, ipagtatanggulo siya. Syempre, ang babalikan, si Anjo Iliana. Ayan yung sinabi niya. Gusto mo i-reveal ko na mula nung 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Ganun pa? Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Kasalanan ng mga vloggers yan eh. Pinuruhan nyo si Anjo Iliana eh. Hindi ho. Kasi dito mga kababayan, sa mundo po ng politika, bawal ang pabebe. Kapag ka ikaw pumasok sa mundo ng politika sa pagbablog o tinawag kang political vlogger, mga bossing, hindi po dito pwede yung lelembot-lembot ka. Binanatan ako ni ganito. Nako po, magdaramdam ka na. Nako, cancer ang aabutin mo. Mai-stress ka. Bakit to? Pagkain ng cancer, stress. Hence, pwede dito yan. Pag bumabanat ka, kailangan yung sarili mo ready na bumanat. Banatan din, di ba? Hindi pwede dito yung ikaw lang nang ikaw ang babanat. Banatan dito, kaya nga, bardagulan. Ganun talaga dito, Anjo. Kaya kung talagang trip mo, siguro nakakita ka ng, malaki kita doon. O baka may bigay ng ganito. O baka dahil kaibigan si Robin Padilla, etc., etc. Rest baka ko nga si Tito Sen kasi ayaw ipahinto yung mga ano tawag diyan? Yung mga investigasyon dito sa naging boss ko na si Jinggoy Estrada. Di ba? Balikan dito kaya kailangan patapangan ng sikmura dito, Anjo. Hindi pwede yung, Tito Sen, ayaw mong pahintuin yung mga vlogger na binayaran mo. I-reveal ko na ito. Tingin ko, wala naman eh. Tingin ko, hindi naman totoo eh. No? Sagot ngayon sa kanya ni Tito Sen,
Hindi ko napapatulan. Huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin? Sa showbiz, pabebe. Dito, mababanatan ka talaga. Dito, mababardagol ka talaga. Mas masahol pa po itong politika, mga boss si Amo sir, doon sa mga, ano ba yon? Yung mga parang rap contest ni ni boss, ano pangalan yun? Yung yung may mga murahan pa, balikan, yung nakalimutan ko eh. Nakikinig din ho ako noon, mga kababayan. Yung sila Rapido, nandoon. Di ba? Sino pa ba? Sila Aklas, yung mga ganon. Nakalimutan ko. Um, Basta yon, mas masahol pa dito. Flip top, oo. Kasi sa flip top, magkasabihan sila ng ganon, bati-bati pa din sila sa dulo. Dito, hindi. No, banatan talaga, bardagulan talaga. Kaso ho, hindi na pinansin ni Tito Soto. Sabi lang, papansin lang yan. Hindi ko na pinapansin yan. Pero ho, mga kababayan, tingnan mo kasi talagang, sabi ko nga ho sa inyo, talagang magiging atake niyan kay Anjo Iliana dahil una, sikat siya. Oh. Pati nga po si Atty. Claire Castro, napansin na din si Anjo Iliana, di ba? Anjo Iliana, binera ni Yusek Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Isa din ho sa inamin ni Anjo Iliana, kung maalala nyo po. Sa umpisa sa araw na ito, ako ay ganap ng DDS. Opo, DDS na ako. Ganoon. Di ba? So sabi ni Atty. Claire, sino ka ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Diyos ko, sir, if ever man na talagang magtuloy-tuloy yung pagkakaisa ng pink at pula. Sir, mahirap mapaupo ngayon ang mga Duterte, lalo na si Inday Sara Duterte. Ang mga tao ngayon naghahagilap, naghahanap nung kasagutan doon sa confidential funds. Oo, mahihirapan. Tapos, syempre, ang pula at pink, sanib puwersa. Bakit? Dahil nakikita nila na itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang po sa pagpapaunlad ng ating bayan. Kaya ayun, ang nangyayari is, wala, hinahagilap yung mga ebidensya o hinahagilap yung mga sagot kay Vice Presidente. Ngayon ho, mga kababayan, nagdeklara na ng pag-concede si Anjo Iliana sa pamamagitan ng binablap ko lang naman si Tito Sen. Biglang galang! Binablap ko lang naman si Tito Sen. Anjo Iliana concedes bluff call ceasefire with Senator Tito Soto. Bluff lang naman pala. Hindi ho siguro sanay yung tao na siya yung magiging sentro ng bardagol ng mga vloggers ho at ng netizen ho, mga kababayan.